Hi, magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan, Batang Maynila to it's. Ito nga pelikula ni Vince Tañada, itong Ako si Ninoy. Ginawang katatawanan ng mga pulangaw. Naku, ang dami pong post na talaga na mga pinagtatawanan nila. Itong nangyari dito sa unang araw ng showing ng Ako si Ninoy. At kahit si Daryl Yap, nag-post din. At ang post ni Daryl Yap yung parang scenery, tapos may nakasulat na belat. Nang asar talaga, ito si Daryl Yap. At nag-comment doon si Senator Amy Marcos. Ang comment niya makulit ka. So grabe yung pang-iinsulto, pang-aasar nito nga mga pulangaw dito sa nangyari. Dito po sa sinasabing konti lang ang mga nanood sa unang araw ng Vince Tañada's film. Ito nga pong Ako si Ninoy. At ito, meron po silang inilabas sa balita. Sabi rito mga kaibigan, following the official screening of Vince Tañada's film entitled Ako si Ninoy, pest control teams were seen fumigating cinemas after they encountered a huge langaw infestation problem. Unseen moviegoers were advised to avoid said areas for the time being. Grabe. Grabe talaga itong mga pulangaw na to. Ang sabi niyan mga kaibigan, nakita raw may mga pest control daw na nagpuntahan doon sa mga sinihan. Dahil daw po naka-encounter sila ng napakaraming langaw doon sa mga cinemas. Kaya yung mga unseen moviegoers daw, in-advise na iwasan muna itong mga lugar na to. Grabe po talaga itong mga pang-aasar na itong mga pulahan. Kumbaga gumagante. Siguro isa sa mga tuwan-tuwa ngayon itong si Tony Gonzaga, no? Siguro tuwan-tuwa to. Isa nga dyan, si Daryl Yap. Grabe mang asar talagang nag-post pa talaga. Tapos kunyari paano pa siya, ano po yun? Tuwan-tuwa din itong mga pulangaw, itong kanilang mga followers. Kasi mga kaibigan, sabi ng mga talagang diehard na mga kakamping at sumusuporta dito kay Vince Tañada at dito sa pelikulang Ako si Ninoy, weekdays. Dapat ipinalabas yan yung first day weekends. Kasi pag weekdays, syempre may mga pasok yan. Alam naman natin, Monday to Friday ang pasok bakit pinalabas ng alanganing araw, weekdays? Dapat, dapat gusto nila, sana kapag magpapalabas sila ng mga pelikula, lalong-lalo na yung first day ng showing, dapat itaon ito ng Saturday o Sunday para walang pasok. Kasi kapag weekdays, wala Siyempre may mga pasok yan. Ayun yung sabi, yung mga nababasa ko sa mga comment. Sabi nila, manonood kami Saturday, abangan nyo kami sa Saturday. O sabi nung mga diehard na mga kakamping. Yung iba naman, sabi wala daw talaga silang budget para manood. Hihintay na lang daw nila sa Netflix. Tagal pa nun. Katakot-takot na insulto na matatanggap na itong pelikulang to. Kung hihintayin nyo pa sa Netflix. So, ganon mga kaibigan yung nangyari dyan. Grabe po talaga itong pang-iinsulto na itong mga pulangaw. Kaya abangan natin, tingnan natin na sa Saturday at Sunday kung talagang mapupuno ang mga sinihan. Meron nga pong narinig ako nag-report, isa po itong Iskonyan na naging pulangaw. Dumikit na kay Marcos at hinahanap niya yung mga kampings. Nasaan na kayo mga kakampings? Sabi nyo dati, kayang-kaya nyo gawing blockbuster, yung isang pelikula. O bakit ngayon, nasa na kayo? Nangaasar din. Ayun ang sinasabi nila. Sinasabi daw ng mga pinklawans na kaya nilang mang-cancel. Pero, ito raw pelikula na dapat sinusuportahan ng mga pinklawans, hindi naman nila sinusuportahan.
nasa na raw kayo? Nasa na raw yung mga kakampings? Yun yung sabi ng vlogger. Oh. Kaya sa Saturday magkakaalaman, Saturday, Sunday magkakaalaman kung talaga bang susuportahan ito ng mga kakampings. Kasi mga kaibigan, alam niyo, itong mga ganitong klaseng pelikula kasi, talagang political in nature eh. So, ang i-expect mo talaga manonood na ito, yung mga supporter. Halimbawa, itong pelikulang Martyr or Murderer, ito po ay pelikula ng mga pulahan o mga sinasabi nilang mga pulangaw. Oh. So expected na ang magsusuporta diyan, ang manonood diyan para hindi mapulaan itong kanilang sinusuportahan mga pulangaw. Panonoorin nila 'yan para ipakita yung kanilang yung puwersa ng pula. Oh. Kaya talagang manonood sila. Oh. So yun yung sinasabi na itong vlogger. Dapat ipakita ng mga pinklawans yung kanilang suporta dito sa pelikula na ang nag-produce, ang nag-director ay mga pinklawans. Oh. Nasa na raw yung mga taga-suporta. Yun nga, hintayin natin. Sabi Sabado, Linggo raw, baka magdatingan. At kahapon po ay meron akong natanggap na mensahe dyan po sa aking Facebook page. At nagbigay po siya ng link. At sabi, BMT, nagpapalabas sila ng libreng streaming ng Ako si Ninoy o dun sa link. Ako naman, ayoko kasi masyadong magpipindot ng link kasi may mga link na sablay di ba? Mahirap na. Kaya kayo mga kaibigan, wag kayong basta-basta magki-click ng link hangga't hindi kayo sigurado na legit. Kaya tinanong ko, legit po ba yan? Sabi niya, yun, binigay niya yung link. Pero hindi ko pa rin kinlik yung link. Kasi, ayoko po talaga, baka maapektuhan pati lahat ng ating social media accounts kapag napasok ng mga hacker. So, ayun yung balita. So, pwede mga kaibigan, hindi kaya, ito, ko lang to sa akin lang to, kumbaga sariling opinion ko lang, hindi ko sinasabing totoo. Parang parang duda ko lang. Hindi kaya yung link na yon na nagpapalabas ng free streaming dito sa pelikulang Ako si Ninoy, sinadyang ipalabas para hindi na manonood yung tao sa sinihan. Sa tingin ninyo? Pwede yun Parang sabotahe. Diba? Magpapalabas ako ng libre. Libre itong panonood nyo. Itong Ako si Ninoy, dito nyo panoorin. Para hindi na kayo gagastos sa sinihan. Hindi ko po sinasabing totoo. Pero pwedeng mangyari yun Diba? Kung meron talagang gustong magsabotahe para masira. Parang katulad dito. Tignan nyo, pinagtatawanan. Kung ano-ano nga sinasabing buburaot dito sa pelikula. Pwedeng ganun Diba? So, yung link na yon na bagamat hindi ko kinlik talaga, pwede. Pwedeng doon mo mapapanood yung libreng streaming ng Ako si Ninoy. Siyempre, libre yun Edi doon na lang ako manonood kaysa pupunta pa ako ng sinihan. Pwede yun, pwedeng ganon. Pero sinasabi ko po sa inyo pinapauna ko na hindi po ako sigurado. Baka lang. At isa pa, sa tingin ko kaya hindi masyadong malakas ang dating. Hindi ko po sinasabi na na sa darating na mga araw talagang mahina pa rin. Hindi ko po sinasabing ganoon. Ang sinasabi ko lang para sa akin, hindi ganoon kalakas yung hatak ng pelikula. Kasi musical kasi, mga kaibigan, musical. Siguro mas matindi yung hatak nito. Doon sa mga tao kung talagang drama at magaling yung artista na nagportray bilang Ninoy. Hindi ko sinasabing hindi magaling yung nagportray ng Ninoy dito. Kaso kasi singer Hindi ko lang alam kung sa totoong buhay nakita niyo na bang kumakanta si Ninoy. 'Di ba? Kasi pag musical, 'di ba, yung dialogue kinakanta nila. So parang iba yung dating. Siguro mas naging malakas ang hatak dito kung hindi musical. 'Di ba? Kung talagang yung dialogue talagang malalalim, talagang
kung ano yung nasa history, yun yung ginawa nila. Kasi ang sabi nga ng iba, hindi naman to yung nagpapakita ng buhay ni Ninoy eh. Parang nangyari, itong pelikulang ito, parang yung pagkatao ni Ninoy, kumbaga sumalamin. O sumalamin si Ninoy dun sa mga buhay ng ilang tao. Parang ganun eh, di ba? Parang yung yung Ako si Isko. Di ba may nung election merong advertisement si Isko na Ako si Isko. Di ba yung mga tao, mga iba't ibang profession, o may mga nurse, may mga doktor, may mga engineer, sabi nila ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Kami si Isko. Di ba ganon? So parang ganon din yung Ako si Ninoy eh. Yung ibang tao, yung mga tao, parang nasalamin sa buhay nila itong si Ninoy. So parang yung dating na itong pelikula, hindi talaga to yung full na istorya ng buhay ni Ninoy. At ang nangyari musical pa, kasi yung iba hindi naman mahilig kumanta eh. Di ba? Kumbaga hindi sila mahilig manood ng mga ganyan, ng mga musical. Mas maganda siguro yung dating kung yung dialogue talagang yung hindi kinakanta, yung talagang sinasalita talaga. 'Di ba? So ayan para sa akin. Kung sakali mga hindi talaga maging blockbuster itong pelikulang ito, siguro dahil doon. Hindi katulad ng ibang pelikula. Hindi katulad ng Ito mga kaibigan, hindi ko kinakampihan itong Martyr or Murderera. Hindi ko po kinakampihan. Pero meron po kasing mga dialogue doon na sa dialogue pa lang, mahahatak mo na yung mga manonood. Dialogue pa lang, lalong-lalo na, pinakita nila sa sa trailer. Doon pa lang sa trailer, yung dialogue yung dialogue. Talagang maiengganyo na yung mga tao na, naku, panonoorin ko to, mukhang maganda to. Yun lang mga kaibigan para sa akin. Kasi kahit ako mahilig manood ng mga musical eh. Di ba? Yung mga Les Miserables, sinasabi nila maganda raw. Pero hindi talaga eh. Mas gusto ko yung yung manonood ako ng pelikula. Yung talagang dialogue. Parang ito mga kaibigan hindi ako mahilig manood masyado ng pelikula. Pero kung panonoorin nyo po yung Gladiator, lumang pelikula po yan. Pero sabi ko sa inyo, yung Gladiator, kahit itapat mo, ipalabas mo ngayon, walang panama yung mga pelikula ngayon dun sa Gladiator. Magagaling po yung mga artista doon. Tapos yung mga dialogue doon, matitindi. So gano'n, yung ba yung hatak ng mga salita ng mga artista, yun po ang tinitingnan ng tao. Di ba? Kaya abangan natin mga kaibigan kung ano ang kahinatnan na itong pelikulang I Am Ninoy. Maaga pa, first day lang naman yun eh. Kapag walang nanood ng second day, third day, fourth day, wag na. Tanggapin na talagang flop yung pelikula. Pero kung medyo gumanda ang mga responde ng mga taga-suporta at dumami yung mga nanonood, di maganda, di ba? Di congratulations. So, abangan natin mga kaibigan itong mangyayari dito sa pelikulang ito na ngayon grabe po talagang pinagtatawanan. Grabe po itong pangbuburaot na itong mga pulangaw.